Hello? Hello po. Magandang gabi, magandang umaga sa Pilipinas. Opo, magandang gabi po dito sa Europe. Nasa Europe Opo. ka? Saan bahagi ka ng Europe? Opo. Um, somewhere po dito sa sa Germany. Germany na lang. Okay. Opo. Germany. Ilang taon na po siya? 33 po. 33. Parang 33 din yung caller kanina. Ano pangalan by the way? Lay po. How do you spell Lay? L-E-I-G-H, yun ba yan? L-E-I. Oh. Yun lang po. 3 letters. Nag-effort pa ako ng L-E-I-G-H. L-E-I pala. Okay. Opo. Kailan ka pa nasa Germany, Lay? Ano na po, bali magpa 5 years na. Magka-5. Anong work? Nag-work ka dyan? Nag-asawa? Paano? Ano po, nag-work sa healthcare. Ano ka, nurse or doctor? Nurse po. Nurse. Saan ka naka-assign? Sa hospital ka? Opo, sa hospital po. Saan ka? Pedia? Sa ward? Hala, baka makilala. Sa po, cardio. Cardio? Sa cardio. Talaga? Opo. Kaya ngayon masakit ang heart. So sa mga pulmonary problem, di ba? Heart problems po. Cardio pala, cardio. Opo, cardio po. Di ba? Total cardio naman yan, Lay, no? Can you please define to me and elaborate the separate function of the vasorestrictor and the vasoconstrictor? Vasoconstrictor versus vasodilator po ba? Hindi ko naman ma-confirm kasi hindi ko din alam yung pinagkasabi ko dito. So, Pero tama po yung vasoconstrictor. May ganun naman po. Nagagaling-galingan lang ako. Sorry. Tama po yun. Sorry, wag ka na sumagot. Kasi mag-yes lang ako dahil hindi ko naman kaya i-confirm. Okay na po? Okay na? Opo. Okay na. So, pasensya na kayo mga kaibigan. Nagulat yung talino ko. Bobo pala ako pag ganitong oras. Grabe, Papa Jack. Sobrang nostalgic. Kasi pinapakinggan ko lang kayo dati. Tama na! Talagang nako talaga. Grabe yung time na yung mga caller na uubusan ng load, ganon. Matagal. Tapos kailangan tawagan ulit. Ayaw talagang tumigil nitong sila no. Talagang iniinsulto ako nito. Ayan na naman tayo sa nung bata pa ako, nung high school ako. College days. Hindi niyo pwede sabihin sa akin yan. Kasi tingnan niyo ako. Mukha ba akong matanda? Hindi naman halata. Exactly. Kasi pabata ko In fairness. Pabalik nga yung edad ko. 26 na ako ngayon. Tama. Pabalik ako. Pabalik. Kaya darating yung panahon, fetus na lang ako dito. Hindi nyo kaya. Yes. Diba? Pabaliktad pala. Tsaka wala pa tong retoke Ano to? Gulay lang to ha. Wala tong retoke, gulay lang to guys, gulay. Di pa naman kailangan. Anyways, may asawa ka na ba, Lay? Wala po. Wala. May anak? Wala rin? Meron po. Saan yung anak mo? Nasa Pinas po. Nasa Pinas. Okay. Ilan anak mo? Isa lang po. Ilan taon na? Magte-10 na po siya. Magte-10 years old. Yes po. Sige. Ba't ka napatawag? May problem po kasi, Papa Jack. Papa J. Kwento ka na. Opo. Bale, ganito po kasi yan. Around 2022, mga November. November nga yun. May nakilala ko kasi sa dating app.
November 22, 2025. Hindi po, November 2022. November 2022. So matagal na, 4 years ago. Almost 4 years ago. Medyo matagal na nga rin po. Nakilala mo sa dating app. Tapos, Ako, bale naging kami po after. Tapos ang problema po kasi doon, Papa Jack, magkaiba kasi kami ng religion. Teka lang muna. Nung nakilala mo yan, nandiyan ka na, di ba? Kasi 4 years ago yan, di ba? Tama? Apo, Nasaan yung lalaki? Anong bahagi ng mundo? nandito po siya. Nandyan. Okay. Nung makilala mo, bago pa lumalim ang kung ano man ang meron at magkakaroon, nalaman mo na Ayun nga po. Iba talaga, alam ko naman from the start na iba talaga yung religion niya. Okay. Apo. Tapos, okay naman po kami. Nagta-travel together, mga ganun. Naging kayo. Tapos, Buhay mo Opo, yung naging kwento kami mo. Kasi ang kwento mo, naging kayo pa lang. Nagkakilala pa lang, hindi po, ha? naging kami. Naging kami. Gano? Sorry, magulo. Kinakabahan kasi ako. Gaano katagal na kayo nung nakilala bago kayo naging magjowa? Bale, naging official kami January after 2 months. Naging Opo, after 2 months. Okay. So nagkita muna kayo bago naging kayo. Opo, dating, ganun. Tapos, naging official January. Okay. Tapos, okay naman po kami, pero yun nga lang, ang problem nga po kasi yung religion niya. Pero nga po, tsaka yung na rin, yung culture na rin niya. Ano bang nationality niya? Pwede bang wag na lang sabihin? I wanna understand. Anong bang sabihin? Sabihin mo dyan. Hindi po siya, parang something sa Middle East. Somewhere doon, sa Middle East. Pakistan? Tapos Muslim. Muslim. So ano siya? Opo. Pakistani? Hindi po pala. siya Southeast pala yun. Middle East. Arab. Opo. Mga something na gano'n. Basta okay na. Sige na, okay na. Game. Opo. Tapos Muslim nga po siya. Tapos Arab descent. Tapos ngayon po, okay naman po kami. Parang yung religion naman po kasi sa kanya, parang hindi naman po ganun ka-importante. So, naging problema po kasi yung sa family niya. Kasi hindi po nila ina-accept yung isang babae outside sa culture tsaka sa religion nila. Okay. Pero di ba, umpisa pa lang alam mo yan, tama? Yes po, alam ko naman po yun. Umpisa pa lang alam mo yan, okay. Opo, alam ko po yun. Tapos, pero siya po, yun nga po, talagang pinaglaban niya po yung relationship namin. Tapos after 1 year, na kasi lagi siyang nagtatago kasi nga po, di ba, bawal. Tapos after 1 year, sabi niya, enough na to, parang ganun. It doesn't matter kung anong sasabihin ng mga magulang ko, ganyan. Ipapakilala na kita. Okay. Tapos, yun nga po, syempre, naman po ako, proud naman po ako sa kanya sa ginawa niyang yun. Kasi, nga po, talagang bawal po talaga, hindi po talaga yun po pwede. Pero, yun, hinarap nga po niya yung magulang niya, tapos, pinakilala nga po ako, pumunta ako sa kanila, tapos, ayun, minsan nga po, nag-i-stay nga po kami dun ng 1 week or 5 days, 3 days. Nagustuhan ka rin ng family niya or pinakisamahan ka lang? Yun nga po, Papa Jack. Hindi ko nga, yun yung deep inside talaga. Sabihin na natin, sige, siguro, dahil parang pinakisamahan na lang kasi yun nga yung gusto ng anak nila. Ganyan. Tapos, pag nagpupunta ako doon, natutulog ako doon, parang yung, alam niyo po yun na, parang nakakulong ako, na parang, nag-uusap sila, tas iba rin yung salita nila. Parang nandun lang ako, parang display, parang ganon. Pero, tinatry ko naman po na pakisamahan, ganyan, tumutulong talaga ako, nagluluto, ganyan, kahit ginagawa ko, ganon. Pero hindi mo pa rin talaga yung maalis yung feeling na, yung hindi ka belong, yung ganon po. Okay. Pero wala naman po silang pinakitang masama na hindi naman nila ako
inaway or something na gano'n. Pero parang siguro minsan cold treatment, gano'n. Pero yung masamang pinakita, wala naman po. Okay. Tapos after nun, naging open nga po kami sa family, ganyan. Tapos nakakapag-travel na kami kung saan-saan, ganyan, nang walang guilt feeling, ganon. Tapos dumating po yung time na na tumawag kasi sa akin yung may pinsan kasi siyang lalaki na medyo naka-close ko. Bigla po siyang tumawag. Tapos yun nga po, pinaghiwalay po kaming dalawa. Tapos sabi nga Ang po tumawag na yung pinsan, hindi siya? hindi po. Tapos, ayun, tumawag nga po yung pinsan niya, tapos inamin po niya na parang nagkakagulong na nga daw po sa family nila dahil sa relationship namin. Oh. So hindi ka Opo, kinontak parang niya? Mga gaano katagal na kayo niya nung time na nangyari yan? bale nangyari po, tinawagan po ako ng pinsan niya October 2024. Parang 2 years, magto 2 years na po kami nun. Running 2 years. Okay, okay. Nung tinawagan ako ng pinsan niya. Tapos, Siya hindi nag-contact sa'yo later on o nag-contact naman siya sa'yo later on? bale, ano po kasi nun nasa work kasi siya nun. Tapos, biglang tumawag yung pinsan niya. Tapos, pupunta kasi siya sa bahay nun, sa bahay ko, dito sa apartment nun. After ng work niya. Okay. Tapos, habang nasa work siya, dun tumawag yung pinsan niya na sinabi na nagkakagulo na daw yung family na dahil sa amin. Okay. Sa relationship namin. Tapos pati yung mga... Pero pinakisamahan ka naman nila, ano? Opo, okay naman po. As in, pinakisamahan naman po talaga. Pero hindi yung totally yung parang 100% galing sa puso. Alam Okay. niyo po ba yun? Na, Kumbaga cold Opo. treatment Tapos, yung... Opo, parang pakisama na lang. Yung parang lang po, pakisama na lang talaga. Okay. Na kasi nung namatayan nga po ako, tapos punta ako sa bahay nila, wala nga pong nag-hug sa akin walang, yung alam niyo po yun, Well, walang nagsabi. sa part na yan, we cannot expect from them what we expect from our culture. Yun nga po. Okay. Pero kung iisipin din po kasi kapag sila po sobrang warm po nung welcome nila na Pero towards me parang iba talaga kasi siguro dahil iba ako. Kasi Christian ako, siguro ganun. Ewan ko. Okay. Tapos ayun nga po, tumawag yung pinsan niya. Tapos pinaghiwalay nga kami. Iwalay mo na siya, ganyan. Kasi gusto mo bang masira yung pamilya namin dahil ganito, ganyan. Pati daw yung mga lolo't lola nila sa sa Middle East parang na rin sa dun sa issue namin, dun sa relationship namin na kung ipagpapatuloy nila yan, hindi na namin kayo kukontakin, parang ganun, hindi na namin kayo pamilya, parang ganun So in po. short, naghiwalay kayo? Apo, naghiwalay po kami nung time na yon. Okay. Kasi sinabi ko po kasi sa kanya na tumawag yung pinsan mo, ganito, ganyan. Tapos, ayun, umiyak na ako, ganyan. Tapos, biglang rin niyang sinabi na last 2 months ago pa, ganun na daw po pala talaga na parang ang gulo-gulo na ng family nila. Dahil sa relasyon ninyo? Opo. Kumbaga, hindi lang niya sinabi sa'yo, parang gano'n? Opo, hindi lang po niya sinabi. Okay. Tapos, ayun po, biglang hinakot na po yung gamit, ganyan. Tapos, umalis. Tapos, sobrang down na down po ako noon. Tapos, alam niyo po ba yung ginawa ko? Pinuntahan ko pa po siya sa bahay nila, gabing-gabi. Nag-taxi ako mag-isa, ganyan po. Tapos, nagmamakaawa. Pero, Namiss ko yung nanay wala niya. okay. May nakipag-usap ba sa'yo o wala? Wala po, yun nga po yung masakit sa family members po niya, wala pong kumausap sa akin. Ni sorry po na wala akong narinig sa kanila. Kahit sa kanya, wala? Sa kanya po, meron naman po kasi after nun, nag-usap naman po kami. Okay. Tapos, yung sa family niya, wala talaga, sorry ganito, ganyan. Wala po akong narinig, as in wala. Parang na lang, walang nangyari, parang ganun.
Tapos nagwo-work po kasi siya dito malapit sa amin, dito sa apartment. Parang 10 minutes lang away. Okay. Tapos grabe, sobrang yung pagpapakatanga ko noon na yung pa-winter yung time na yun. Tapos nag-bike ako mula dito hanggang doon. Parang 40 minutes, tapos sobrang lamig sa labas, sobrang dilim. Tapos binike ko hanggang doon para makita ko siya doon sa work niya. Tapos yung parang yung awang-awa yung ibang ka-work niya sa akin kasi sobrang alas 5 pala ng madaling araw nandun na ako na naghihintay, kalamig-lamig, ganyan. Huwag tayong maawa, ginusto mo yan. Sorry, Kaya, hindi mo pwedeng kwento yan na parang kinawawa ka. Ginusto mo yan. yun nga po. Mong sobrang- winter, magbibisikleta ka. Magdadagdag. Dahil nga po sa pagmamahal. Pero pag Hindi, naisip ko nga ngayon, tsaka hindi naaaway mga katrabaho niya na natatangahan sila sa'yo. Winter, nakabike ka? Gung. Kaya ako nagmamahal. Sige, tapos? Tapos ayun po, as in talagang nagmamakaawa ako na sana bumalik siya. Ayun, tapos nagluluhod pa ako, ganyan, tapos nag-iiyak. Sa winter? Opo, pa-winter pa naman nun, sobrang nun, depression. Depression time. Pusang gala. Tapos? Tapos ayun nga po, after naman nun, parang di syempre umiiwas na nga po siya, ganyan. Pero, ano po yun, nag-uusap pa rin po kami. Hindi naman po yung dati na usap na, pero nag-uusap pa rin po kami, nagkikita, ganyan, minsan kapag may time. Tapos, sumasama din po ako sa kanya minsan kapag sa work niya, kasi nga po siya, driver. Tapos sumasama pa rin po ako. Bakit? Pero, Ba't ka sumasama? parang hindi po kasi ako makamove on. Hindi ko siya ma-let go. Tapos pati rin po kasi siya. At pinapayagan ka niya sumama? Opo. Tapos yun nga po yung magulo. Tapos na yun, yung parang... kasi sabi po kasi niya, first time nga po niyang mag-uwi ng babae doon na magpakilala sa magulang niya ng babae. At ako nga daw po yun. Okay. Naniwala naman po ako kasi bawal naman po talaga sa kanila. Tapos hindi nga po siya, parehas po kasi kami hindi makamove on. Mahal niya ako, mahal ko rin siya. What? Kaya ang problema nga lang po kasi, yun nga po yung sa family nga po niya. Bawal nga po kasi siya, pero mahal po kasi namin yung isa't isa. Alam ko naman po yan, na-feel ko naman yun. Okay. Tapos, 2024 nga po yun, no? Tapos, buong 2025. Tapos hanggang ngayon nga po parang last month, parang nagkikita pa rin po kami, lumalabas pa rin po kami, ganyan. Tapos, ang problema po ngayon, So, wait lang. parang naging okay nga po kami. Lumalabas kayo pero yung family niya completely kumbaga out of the picture na, blindsided na yung family niya. Tama? Opo. So, Hindi po nila alam. As in, totally hindi nila alam na nagkikita pa kami. so tinuloy niya yan ng yung family niya ay kumbaga completely oblivious to it. Tama? Opo. Tama po. Tapos, nga po, pero hindi na po kami nung kagaya nung dati na yung magjowa talaga na ano kayo? update dito, update doon. Yun nga po parang, yun nga po yung tinanong ko sa kanya noon na ano na nga ba tayo, ganyan. Tapos Diba kasi sabi nga niya, parang 2 years na kayong ganyan, di ba? opo, kasi 2024 pa yun no October 2024 pa. Nagsisex 2020 kayo? Opo, may nangyayari po. Okay naman. Opo, tiwala naman po kasi ako na wala naman talaga siya. Tinatanong ko lang kung okay naman. Oh. Okay naman nga. Opo. Okay naman po. Okay naman. Okay daw guys. Tapos, Tapos, ayun nga po, meron nung ilang beses na rin po niya nakwento. Parang twice or thrice na nag-attempt yung magulang niya na maghanap ng babae para sa kanya. Kasi ganun nga po sa kanya. Arranged marriage. Opo. Bale, yung mga nakaraan po, parang yung dalawa,
hindi po nag-proceed, parang gano'n. Parang ayaw po kasi niya. Mm. As in sinabi niya ayaw niya. Tapos nito lang po, mga 1 or 1.5 months ago, parang gano'n, may nakita na naman po sila, may nahanap na naman po. So paano mo nalalaman ito? Kinikwento niya sa'yo? Kinukuwento rin po niya. Okay. Anong sinasabi mo sa kanya pag kinikwento niya sa'yo? Siyempre masakit po Mm. siyempre kahit sino naman, 'di ba? Mm. Tapos nito lang, yung nahuli nga po, triny na naman niyang sirain yung arranged marriage na yun. Okay. Tapos minessage niya mismo yung babae na kunyari ka na lang na ayaw mo sa akin. Tas as in nakita ko po yung convo nila, pinakita niya sa akin. Kunyari ka na lang na ayaw mo sa akin, na ayaw mong mag-proceed sa natin para matapos na lang 'to, sabi niya. Pero yung babae po nagsumbong dun sa ate niya na ganito nga yung sinabi ni ganito. Tapos ayun, mas lalong gumulo, mas lalong hindi nila mas lalong nilang tinuloy yung Baka may Tapos idea sabi yung nga family po niya niya, na nagkikita pa rin kayo. Feeling ko makakarating sa kanila yan eh. nung po talaga, may feeling po talaga sila nung una. Pero last April, also first week of April, nag-resign na po siya dito sa malapit sa amin. Tapos Nako, doon na po oo. siya nag-work sa kanila. Okay. Tapos doon na nag-start nga po itong last na yung pinagkasundo sa kanya. Tapos siya na rin yung nagsabi. Tapos umiiwas na nga po siya na as in sobrang dalang na po namin. Parang once a month na lang kaming magkita, ganyan. Tapos hindi na rin siya tumatawag, ganun. Tapos blinak niya ako. Pero minsan ino-open niya, ganun, para magkausap kami. Kaya sobrang gulo nga po. Tapos sabi po niya, ayaw daw po kasi niya na parang nag-uusap na nga daw po sila nung girl. So finally, pero hindi naman siya, medyo gusto na rin niya yung girl. hindi rin niya gusto. Parang napipilitan nga lang po dahil nga sa pressure ng family niya. Opo, pero ayaw niya talaga. Parang na lang, napilitan na lang siya. Wala naman kasi siyang ibang choice, sabi niya. Kasi doon din lang naman papunta. Okay. Tapos nung eto nga po yun, yung nag-start nga po ako na nung nag-message nga po ako sa inyo, nung parang last 5 days ago ba yun, parang ganun. Sobrang down na down nga po ako. Pero nitong mga nakarang araw, parang nare-realize ko na parang yung worth ko, parang ganun, ang dami ko na rin ginawa para sa relationship namin. Tapos lahat parang binabaliwala niya. Pero sabi naman niya sa akin, ginagawa lang daw niya yun para daw makalimutan ko na siya. Kasi wala nga daw patutunguhan yung sa amin. Parang gusto niya lang akong tulungan, parang ganun. Na kahit mahal niya ako, wala siyang magagawa. Kundi yung parang iwasan na lang ako, ganun, kahit mahal niya ako. Tapos nito, parang nare-realize ko na rin lahat ng yun yung mga katangahan ko nga. Na kanina nga po umiyak ako, hindi dahil dahil namimiss ko siya or mahal ko siya, ganyan. Umiiyak na lang ako kasi bakit ko yun ginawa? Bakit ako nagpakatanga ng bongga? Parang ganun. Nang dami kong ginawa, nahabulin siya, ganyan. Lumuhod, umiyak, ganyan, lahat na lang ginawa ko. Tapos nare-realize ko ngayon, bakit ko yung ginawa? Okay. Kasi lahat ng sinasabi ko sa kanya ngayon, lahat hindi. Ayaw niya, ayaw ko na, ganyan. Pero minsan di naman siya nakakatiis, ganyan. Kakausapin niya rin ako. Okay. Kasi sa totoo lang, siya pa lang po yung talagang yung parang feeling ko greatest love ko na siguro dahil ngayon yung talagang nagkaroon ako ng yung normal relationship na lumalabas, ganyan. Tapos ko nga sinabi ko nga sa kanya, kahit mag-stay ka na lang sa akin ng 2 buwan. Ng 2 buwan, ganyan. Wag mo lang akong iwasan, wag mo lang akong
Huwag ka lang lumayo, ganyan. Pero sabi niya, hindi po pwede. Okay. Aalis ako, sabi niya gano'n. Iiwasan talaga kita. Tapos sabi niya, kahit hanggang sa pagkamatay ko, kahit nakahiga na ako sa deathbed ko, ikaw pa rin yung iisipin ko. Lahat ng ng masasayang alaala natin na sa akin, sabi niya, hindi ko yung makakalimutan. Tapos kahit nga daw na yun, magkapamilya siya or ako pa rin lang daw yung mahal niya. Okay. Kasi wala daw talaga siyang choice. Kasi pamilya na daw po kasi yung pinag-uusapan. Tsaka ako, kaya hindi niya ako mapili. Okay. Kaya sobrang nakakaiyak. Bakit tayo magkausap ngayon? Kasi feeling ko may na-realize ka na eh. I think I have very little to do of what you need from anybody tonight. What can I do for you? Yung nga po ba, yung tama nga po ba yun na ile-let go ko na lang siya, ganun. Oh, that's Kasi yung sa Okay, go ahead. Parang po kasi 2024 pa po yun eh. Na nagkahiwalay nga po kami. Pero, although nagkikita naman po kami, pero parang 2024 pa yun na parang nag-hold on lang ako dun sa bagay na hindi ko naman alam kung ano. Na siguro umaasa ako na in the end ako pa rin yung pipiliin niya. Parang ganun. Pero parang wala naman talaga akong laban sa family nila. Tsaka sa culture. Yun nga po. Okay. Kasi ang dami ko pong ginawa para lang mag-stay siya. Ganun. Pero ano yung mga ginawan para mag-stay siya? May video ba yan? Oo. Pinapatawa lang kita, ha? Pero kung sakaling may video yan, burahin mo na yan. Delikado yan, loko. Wala po. Mabuti naman. Yung lang, yung lahat na makakapagpasaya sa kanya. Kunyari, ako po kasi kapag tuwing may occasion, ganyan, or Valentine's birthday, Christmas, ganyan, maano po kasi akong tao, parang thoughtful ka. mapagbigay, parang something na gano'n. Thoughtful. Hindi naman financial or parang something na. Thoughtful nga. Ba't ayaw mo? Opo. Thoughtful nga. Ayaw mo ba? Ayaw mo ng term? Ayaw mo. Yun nga, thoughtful ka. Sige. Okay. Tapos. Thoughtful ka. Okay. Tapos basta po, madami akong ginawa para sa kanya. Para lang mag-stay siya. Okay. Itong February ng birthday ko, umalis pa, nag-ano pa nga ako po kami, nag-vacation. Okay. Saan ka nagpunta? Dito lang din po, around Europe. Okay. So ano na gusto mo itanong sa akin? Yun nga po na, kailangan ko na ba talaga siyang i-let go, Kasi ang pinangahawakan ko po palagi, kaya ako parang nalilito. Kasi lagi niyang sinasabi na mahal nga daw po niya ako. Pero wala nga lang daw po kasi siyang choice. Yun nga po yung yung parang pinangahawakan ko. Kaya parang hindi po ako makamove on. Ganon. Na kahit sinabi niya sa akin na minsan nagkakausap na nga daw po sila nung girl. Yung parang hindi ko alam kung bakit ganun. Parang naging manhid na ako na parang, sige okay lang kahit magkausap sila. Hindi naman niya mahal yung girl. Parang ganun po. Ako inaantay ko lang na pa nagtanong ka, titigil ka para makasagot ako. Kasi tuloy-tuloy ka eh. So ano ang tanong mo nga? Yun po, kailangan ko na po ba siyang i-let go kung ano yung gusto niya? Ako na ba? Opo. Yay! Ganito, Lay,
I think we are not in any position to comment on how rigorous no yung kanilang pagsunod sa culture nila. Kasi kultura nila yun eh. No? There's a lot that we do not understand or maybe we can never understand because it's not a part of the culture that we grow up with. No? So it will always be alien to us why they do and how they do what they do. Gets mo? Kasi, hello? Opo. Kasi syempre may mga pagkakataon na parang tayo bilang sa kultura natin, hindi natin practice yon. Pag sa kanila natin marinig na ginagawa nila yan, para bang ang dating ay parang it's a little bit punitive. Ano bang Tagalog ng punitive? Alam mo kung ano punitive, te? Hindi po. Punitive. Tingnan natin kung anong Tagalog ng punitive. Ayan. Punitive means, yan, narinig mo ako? Opo. Yan, intended to inflict punishment or penalty or harm. Yan ang punitive, no? Parang ganon yung dating, no? But then again, kultura nila yun eh. There's no, walang amount ng pag-intindi ang papalit dun sa katotohanan dun siya lumaki sa kulturang yan. So at some point, no, to some degree, meron siyang some sort of level of acceptance dun sa katotohanan na yan. Gets mo? Opo. And kasi alam mo, you are not the first one na nakausap mo sa part na to. Hindi ikaw ang una. You're not the first. Inevitably, their way of life will always prevail. Opo. Now, why am I telling you this? Pwedeng totoong mahal ka niya. Pwedeng totoong mahal ka niya, pero hindi ka niya pinili. Magkaibang bagay yun eh. Di ba? Hindi ka niya pinili. Because maybe we view yung pamimili ng jowa differently from how they view it. So, kahit sabihin natin na mahal ka niya, he wants to be around you, ang ending niyan, hindi ka pa rin niya pinili. Opo. Yun ang bottom line nito. So, kaya ko sinasabi sa ito because I want you to make a promise to yourself na tigilan mo na yung pag-i-effort in the hopes that he might, at the very least, go against his culture or yung kanyang upbringing at piliin ka niya. I don't think he'll take that. I do not believe he is going to take that route. Opo. You are just 33 years old. You are an accomplished Filipina working in Germany. I know that this is a heartbreak para sa'yo, but wag lang tayo maglukuhan because you know or you knew you had this coming. Tama, mali. Inilaban nyo lang. But you knew you had this coming. Tama? And so it came. And now we are where we are at now. Opo. So if your question is, titigilan ko na ba to? It should have been a long time ago. But let me go a little further. Siya mismo binlock ka na niya eh. Tama, mali? Opo. Oo. Hindi na lang to kwento ng basta family niya ayaw sa'yo. Siya mismo. Diba? Binlock ka na niya. Tama? Opo. Tawag po kasi ako ng tawag. Exactly. So, you get the cue. Ikaw na mismo. You get the cue. Ayaw na niya. He already blocked you. Alam mo anong problema dito? Ang chip-chip mo na tignan. Yun nga po yung nafe-feel ko rin sa sarili ko eh. Hindi lang basta nafe-feel. Ako sure ako dyan. Apaka-chip mo na.
para hayaan na ginagawa niya sa'yo to. Or actually, wala naman siyang ginagawa sa'yo eh. This is all voluntary to you. Tama mali? Opo. This is all voluntary to you. Parang feeling ko nga po naaawa na lang siya sa akin. Or maybe may benefit siya. Nakikipagtalik ka sa kanya. Opo. At the end of the day, it's free sex for him. Sa bagay, gusto mo din naman. Gusto mo, di ba? Opo. Okay naman. Ha? Opo. Okay. Ano ibig niyo sabihin? Okay. Kasi gusto mo naman, di okay naman. Okay. Ay, nako. So I do not know what to tell you tonight other than the fact that maybe tonight will be the beginning of the rest of your life. Start moving forward. That's it. Actually, this past few days nga po, as in, wala na po, parang wala na rin ako maramdaman. Baka nga. Dumating ka na sa point na nare-realize mo na what you deserve and what you do not deserve. Opo. That's good. Kahapon nga po tumawag siya eh. Parang sobrang nanibago na ako na may tumatawag sa akin. Parang ganun. Tapos sinagot ko, parang wala na po akong maramdaman. As in, para na akong bat. Hindi ko alam. Well and good. You are very well on your way to embracing your actual situation. Tapos ngayon, parang wala na lang din. Parang, kasi dati, hindi ako mapakali kung tawag ako ng tawag, ganyan-ganyan. Kung hindi ko siya makausap, para ako napapraning, ganyan. Ngayon, wala na. Tapos, nare-realize ko nga lahat ng ginawa kong katangahan. Kami rin, nare-realize namin. Anyways. Parang minsan nga naisip ko po parang sayang yung 4 years. Yung 4 years po, sayang. Well, yung 2 years ang sayang. Not the entire 4 years. But, alam mo, whatever we say to each other tonight, that's that. It is what it is. That's that. Diba? No. Wala nang there's nothing you can do to change what you've done already. You can only learn from it. At alam mo naman siguro yung favorite line ko, di ba? Never miss out on the chance to learn the lessons of your own misgivings. No po. Road to healing. Ha? Yeah. Road to healing. And acceptance. Opo. Proud nga rin po ako sa sarili ko, hindi na ako umiiyak dahil sa kanya. Magba 1 week na. Well, don't be ashamed na umiiyak ka. Dahil hindi Ang naman. iniiyak ko na lang po. Ang iniiyak ko na lang po yung yung pag nare-realize ko lahat ng ginawa ko na katangahan. Ba't ko ginawa yun? Wala ka na magagawa. Wala ka na magagawa doon, nagawa mo na. Nagawa mo na. Wala ka na magagawa doon. That's done. That's water under the bridge. So, hinayang lang minsan. Well, one day you'll start again. No. One day you'll start over again. No. When you're ready. Pahinga po muna. Yeah. Hindi mo na mapipili yan. Kung kailan mo
kung kailan ka magmamahal ulit eh. Tama? Opo. Mm. Grabe po kasi yung nangyari na parang nung naging kami po, sobrang ano po niya, strict. Na kahit mga friends ko po dito, hindi na ako lumalabas, kasi bawal po pag may lalaki kasama. Mm. To the point na hindi na rin ako inaayang lumabas kasi nga lagi lang din naman akong tumatanggi. Tapos yung parang yung buong mundo ko sa kanya na lang umikot kasi nga bawal po akong lumabas. Huwag mong pag-isihan. Normal naman ginagawa yan pag in love ka. Normal yan. Opo, pero syempre, ano po, di ba, sa culture natin, di ba, syempre. No. You did what you had to do to please the guy you were in love with. Huwag natin gawin drama yan. Parang ano lang yan, nagbike ako sa winter, tumigil ka. Tapos bawal ako mag-short, ganyan. Well, you did what you had to do to show him that you love him. Diba? Mga panahon ginagawa mo yung proud ka sa sarili mo kasi nagagawa mo yung para sa minamahal mo. So, wag mo ikwento na para bang biktima ka na ano. No. You liked what you did. Opo. Tama po. Well, anyways, you'll be okay in no time. That's for sure. Hopefully. No. Magtuloy-tuloy na to. Wag lang mag-relapse. Diba? I-block ko na lang din siya. Parang Yes, I guess. mas maganda ba yun, Papa Jack, na i-block ko na lang din siya? Or hayaan ko lang? No, ganyan. I-block mo na siya. Kasi minsan iniisip ko parang ang blocking na yun, pang bata, pang immature lang yan eh. Parang ganun. Pero iniisip ko minsan paano pag tumawag siya, di syempre parang may isip ko na naman. There you go. Yan. Kasi kahapon tumawag, di ba? Opo. Sinagot mo. Now, pwedeng sabihin natin na from your end, wala ka namang motibo o baka naka-move on ka na. But to the other guy, you're giving the signal na welcome pa rin siyang guluhin buhay mo. Tama po. So you might as well send a clear message. Did I make sense? Opo. All right. Thank you, Papa Jack. I wish you all the best. Hopefully, ate, makarecover ka na as soon as possible time. Salamat po. Thank you po. Mag-ingat ka palagi, ha? Bye-bye. Thank you po. Kayo rin po. Bye po. Bye-bye po. Bye-bye po.